Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay, so magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscriber at sa ating mga followers. Then magandang araw din sa ating mga viewers. Meron akong i-share mga kabarya itong mga nakuha nating mga screenshot or mga video na galing sa iba't ibang mga kolektor. So, panoorin natin at alamin natin kung totoo ba talaga itong kanilang mga pinopost na mga items or mga barya at mayroong mga presyo. Halimbawa, dito daw sa kanilang mga binibili na barya at kung magkano ang kanilang bili. Okay? So, bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging ma-update sa susunod pa nating mga video. Okay? So, ito nga, no, mga kabarya. So, sinadya talaga nating gawin to kasi kahit tayo ay bumibili ng mga barya na katulad nito, pero hindi ganito kalaki ang presyo sa mga nakikita nating mga post ng iba't ibang kolektor, kung magkano yung kanilang bilihan at magkano ang kuha sa mga ganitong klaseng mga barya. Halimbawa, itong isang na screenshot natin dito sa isang kolektor, ang hawak niya mga barya na 25 centimos na may taong 2006 ay binibili niya sa 8,500 pesos. So, napakalaki, no? Napakamahal mga kabarya pag ganito ang presyo nitong mga 25 centimos na taong year 2006. At meron din tayong nakuha dito mga kabarya na screenshot natin itong 1 piso Bigos Rizal na may nakalagay dito na sino may 1974 coins, bilhin ko 100k isa. So, yan, no, ang nakalagay sa kanyang post. So, ito pa nga, another na collector. So, 100,000 din ang presyo niya dito sa 1 piso Big Rizal. So, ito naman ang isa, meron naman siyang nakalagay dito na 50,000. Ito yung sa Litigolf Landing na 70th anniversary. So, mahal. Napakamahal talaga mga kabarya ng kanilang mga price na na-post dito sa kanilang mga account. At itong isa naman, baka meron ka nito, 20 pieces, toke, good condition. So, yan, parang 100 isa. So, siguro ito ay paniwala yung kanyang price. At meron naman ditong 1998 na may mint mark ay binibili niya sa 2,500 pesos ang isang piraso. Yun mga kabarya ay paniwala. Pero itong isa na 1997, bibili niya ng 2,000. Mahal, no? Napakamahal ng kanyang bili. Halimbawa kung totoo ito. Pero yung 1997 na mga 5 pesos ay kung titingnan natin sa record ni Numista, yun ay common. So, napakarami kasing mintage niyan. May ginawa ang RCM at saka may ginawa ang BSP. So, hindi lamang 1 milyon, kundi umabot ito sa daan-daang milyon ang kanyang mintage. Kaya, imposible na mabili ito sa 2,000 pesos ang isang piraso. Okay? Ito naman mga kabarya, ibang kolektor naman to. So, ito yung mga old na 50 centavos. Yung Marcelo H. Del Pilar, no? Ayan, meron siyang taon 1972. Okay, sari pala ito mga kabarya. Merong 1 piso Big, 1 piso EBL, at saka Marcelo H. Del Pilar na 50 centimo. So, yung isa, 5,000 ang bili. At ang isa naman yung EBL, 4,000. Ang 1972 naman ng Marcelo H. Del Pilar, 3,000. At saka itong 25 centavos yata itong isa, or 20, 2,000. So, yan yung mga old coins na hinahanap niya. At masabi ay baka meron pa kayo ng mga ito. So, yan, ang kanyang inilagay. At yun ang kanyang mga price. Okay? So, mahal. Napakamahal din ng kuha ng isang ito.
at sana ay totoo para mapakinabangan natin ang mga naipon nating barya na kung saan ay napakarami na at mabinta mo sa ganitong presyo ay siguradong bawi, no? Lahat ng mga pagod mo sa paghahanap. Okay? So may isa naman dito mga kabarya. Ito ay mga commemorative coin. Ito ang sinabi niya, hanap ko uli nito. Bali 10 followers ang pwede kong piliin. So ayan, no. So meron siyang presyo dito sa Miguel Malvar 2,000, Andres Bonifacio 3,000, so Emilio Aguinaldo 3,000, at saka Letigol Planding 5,000. So ito yung nakalagay dito sa kanyang mga post. So mahal, no? Mahal pa rin. Pag ibabase mo talaga ito sa mga totoong presyo ay napakamahal nitong mga kanilang mga na-post na video. Another, Malvar commemorative, 3,000 to 5,000 ang value. So yan, no? Isa din ito sa medyo malaki din ang presyo kung totoo. At meron naman dito, nagpo-post ng mga hard to find. Tulad nitong 1 piso 2005 na BSP, 3,000 to 1,000 ang kuha, 2006 na 25 centavos BSP, 2,000 to 6,000, 2017 na 25 centavos NGC, 500 to 1,000, 2006 na BSP 5 pesos, ay 2,000 to 6,000 din ang presyo. At yung 2007 na 10 pesos, 2,000 to 4,000. Ganon din ang 2009 na 10 pesos, 2,000 to 4,000. So, dito ay hindi imposible ito kasi talagang hard to find itong mga na-post na ito at mahal ang presyo. Wala naman kasi itong catalog price, kaya depende na sa collector, no, kung magkano ang kuha sa mga ganitong klaseng mga barya. Kasi naman ay hard to find to, mahirap talaga hanapin, kaya deserve ang price na ito. So parang totoo to mga barya, yung isang ito. Kahit dito sa OMG TV channel ay ganito din yung mga presyo na ating offer sa ating mga nagbibinta ng mga barya. Okay? So may napansin din ako mga kabarya. May nakalagay dito na baka may ganito ka coins, 100k isa. So ayan, no? Ito ay 1958 na 1953 na 5 centavos, 1964 na 50 centavos, saka ang isa ay 1964 na 25 centavos, 200k daw ang isa. So baka totoo. So subok-subukan din ninyong hanap-hanapin ito sa mga social media para malaman nyo, may chat nyo at matanong kung totoo ba ang presyo. Nadira naman dito, 4,000 pesos ang value nito mga boss. Andres Bonifacio 10 peso commemorative coin. Okay? Then napakamahal talaga, no, ng mga kuha nitong ating mga nakikitang mga post ng ating mga collector sa kanilang mga account sa Facebook saka sa ibang mga social media platform. So sana ay totoo, tulad noong 1 piso Bigos Rizal na binibili daw niya ng 100,000. Yung isa naman ay 200,000 ang isang piraso. So yun yung mga naipost nila. Pero halimbawa naman kung ano ang totoo sa mga presyo nitong ating mga nakikita mga post sa social media. So meron naman tayong nakuha dito na isang video at ito yung kanyang sinabi. Yung video natin tungkol sa 1 peso 1972 at 1974, mukhang maraming hindi yata nakaintindi or hindi tinapos. So klaruhin ko lang kung ano talaga yung hinahanap natin sa 1 peso 1972, 1974. So ito mga to, ordinary yan. Ang dami niyan, hindi namin kinukuha yan. Ulitin ko, hindi namin kinukuha to. Ang nakukuha lang natin ay yung mga errors. So ayan, no, klaro naman yung sinabi ng isang kolektor ng mga 1 peso na kanyang ipinakita sa video ay mga ordinary.
So, hindi daw niya binibili. So, ang binibili ay yung mga special, mga error, at saka may mga special na katangian. Okay? So, yun ang mga nakuha nating mga post na ating mga collectors. At sana yung iba doon ay totoo. At yung iba naman ay parang hindi din totoo. So, ito lamang at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless.